Nahuli sa akto. Nahuli sa akto ang isang babae na nakapatong sa isang pari sa loob mismo ng lumang simbahan sa isang bayan sa probinsya ng Laguna noong taong 2008 sa isang lugar kung saan dapat ay panalangin at katahimikan ang nangingibabaw. Ang babae ay si Jovelyn Santillan, isang may bahay na kilala sa kanilang barangay bilang tahimik at relihiyosa. Asawa siya ng dating sundalo na si Ramil Santillan at ang lalaking nasa ilalim niya naman na pinaliligaya niya ay walang iba kundi si Father Gaudencio Arrieta, ang paring iginagalang ng buong parokya at madalas lapitan ng mga tao kapag sila ay may problema sa buhay. Magulo ang buhok ni Jovelyn habang nakapatong ang kanyang katawan sa pari na nakahiga sa sahig na walang saplot pang ibaba. At sa bawat pagindayog ng katawan niya sa ibabaw ng pari sa nangyayaring kalaswaan nga sa kanila, mabigat ang paghinga nila at sa sandaling iyon ay tila nakalimutan nila kung nasa ang lugar sila at hindi nila namalayang may isa pang taong nasa loob ng simbahan. Isang tunog ng yabag, mabagal ngunit maingat. Napalingon ang dalawa sa direksyon ng tunog at napatigil sa kanilang pagtatalik. Sa may pintuan ng kumpisalan ay may isang lalaking nakatayo. Nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa eksenang kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang lalaking iyon ay si Dennis Malabanan, samantalang si Father Gaudencio ay agad ding tumayo at tumingin ng diretso sa lalaking nakahuli sa kanilang pagtatalik ng babae. Ngunit ang hindi pa alam ng tatlong taong nasa loob ng simbahan sa gabing iyon ay ito pa lamang ang simula ng isang malaking trahedya. Isang trahedya na mag-iiwan ng dalawang bangkay, isang pari na magiging mamamatay tao. Dahil makalipas lamang ang ilang araw matapos ang gabing iyon, na natiklungan ni Ramil ang ginagawa ng pare at ni Jovelyn mga kaibigan, ang sahig ng parehong simbahan na iyon ay mababahiran ng dugo. Ngunit upang maunawaan kung paano umabot sa ganoong pangyayari ang lahat, kailangang balikan ang mga araw bago mangyari ang gabing ito. Sa kanilang barangay ay kilala ang mag-asawang Ramil at Jovelyn Santillan bilang isang tahimik at maayos na pamilya. Hindi sila iyong tipong maingay o laging nasa sentro ng tsismisan ng mga kapitbahay. Sa halip ay mas kilala sila bilang mag-asawang maayos ang pagsasama at may simpleng pamumuhay. Si Ramil Santillan ay isang dating sundalo. Matagal siyang naglingkod sa militar bago nagpasya na magbago ng landas sa kanyang buhay. Nang makabalik siya sa bayab nila, ay nakahanap siya ng trabaho bilang security consultant para sa isang pribadong kumpanya. Maayos ang kita ng trabaho, ngunit kapalit nito ay ang madalas niyang pag-alis sa kanilang bayan. Madalas siyang nasa ibang lugar dahil sa trabaho. May mga pagkakataon pa na ilang araw siyang hindi nakakauwi sa kanilang bahay. Para naman kay Jovelyn, hindi madaling masanay sa ganoong klase ng buhay. Tahimik lamang siyang babae at mas pinipiling manatili sa bahay kaysa gumala kung saan-saan. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng kalungkutan sa tuwing wala ang kanyang asawa. Kaya naman, upang malibang ang sarili ay nagsimula siyang maging aktibo sa simbahan ng kanilang parokya. Doon niya inilalabas ang kanyang oras, tumutulong sa ilang gawain ng simbahan at paminsan-minsan ay sumasama sa mga aktibidad ng mga kababaihan sa parokya. Doon din niya nakilala si Father Gaudencio Arrieta. Bagong pari noon sa parokya ng lugar nila, si Father Gaudencio, ngunit hindi nagtagal ay mabilis siyang naging kilala sa buong komunidad. Magaling siyang magsalita sa misa at tila may kakaibang kakayahan siyang makuha ang tiwala ng mga taong lumalapit sa kanya. Hindi nagtagal ay napansin din ni Father Gaudencio si Jovelyn. Madalas niya itong makita sa simbahan, tahimik na nakaupo sa gilid habang nakikinig sa misa o tumutulong sa ilang gawain sa loob ng parokya. Sa una ay wala namang kakaiba sa kanilang pag-uusap. Madalas lamang silang magkwentuhan tungkol sa buhay, sa pananampalataya at sa mga problemang kinakaharap ng bawat tao sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit habang tumatagal ay unti-unting nagiging mas personal ang kanilang mga pag-uusap. Si Jovelyn ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang buhay may asawa, kung paano madalas wala sa bahay si Ramil dahil sa trabaho,
kung paanong may mga gabi na siya lamang na mag-isa sa kanilang bahay. Dahil nga wala pa naman silang anak ni Ramil noon sa mga panahong ito. Dahil na rin siguro sa sobrang trabaho ni Ramil at kung paano minsan ay tila may kulang sa kanyang buhay na hindi niya maipaliwanag. Tahimik lamang nakikinig si Father Gaudencio sa mga kwento ng babae. At sa tuwing nagsasalita siya ay para bang alam niya ang tamang mga salitang kailangang marinig ni Jovelyn. Yung tipong kayang manamantala o magmanipula ng tao. Dahil dito ay unti-unting naging komportable ang babae sa presensya ng pari. Kung minsan ay mas madali pa niyang nasasabi ang kanyang nararamdaman sa pari kaysa sa sarili niyang asawa. Hindi na namalayan ni Jovelyn kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Ang simpleng pag-uusap ay naging madalas na pagkikita. Ang mga payo ng pari ay nauwi sa mas mahahabang kwentuhan. Hanggang sa dumating ang mga sandali na silang dalawa na lamang ang natitira sa loob ng simbahan matapos ang mga gawain sa parokya. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ang isang bagay na hindi na nila dapat pinayagan na mangyari. At yun ay ang bawal nilang relasyon. Sa makatuwid ay nagpatukso sila sa laman. Pwede naman nating irason na kahit pari ay tao rin lang naman siya. Ngunit ang masaklap dito ay pari nga siya. Tapos ay may asawa pa na babae ang pinatulan niya. Malupit hindi ba? Isang relasyon na nagsimula sa mga simpleng pag-uusap, ngunit unti-unting lumalim habang lumilipas ang mga araw. Ngunit sa isang maliit na bayan tulad ng sa kanila, mahirap itago ang isang lihim ng matagal. Lalong-lalo na kung nakikita ka ng publiko linggo-linggo. May mga mata na nakamasid at may mga taong nagsisimulang makapansin sa kakaibang closeness ng dalawa. At isa nga sa mga taong iyon ay si Dennis Malabanan. Sa una ay hindi niya iyon gaanong pinansin. Maraming tao ang lumalapit sa pari para humingi ng payo. Kaya para sa kanya ay normal lamang na madalas niyang makita ang dalawa na nag-uusap sa loob ng simbahan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ay may mga bagay na nagsimulang magbigay ng duda sa kanya. May mga pagkakataon na huli na sa gabi ay naroon pa rin si Jovelyn sa simbahan kahit tapos na ang mga gawain sa parokya. At sa tuwing dumaraan siya roon, ay madalas niyang makita na si Father Gaudencio ang kasama ng babae. Kung minsan ay tahimik lamang silang nag-uusap sa gilid ng simbahan. Kung minsan naman ay tila biglang natitigil ang kanilang usapan kapag may ibang taong dumarating. Noong una ay inisip ni Dennis na baka nagkakamali lamang siya ng iniisip. Pero naging mapagmasid noon si Dennis. Nang isang gabi, matapos niyang tulungan ang ilang gawain sa simbahan, nagpasya siyang bumalik upang kunin ang isang gamit na kanyang naiwan sa loob. Tahimik ang buong paligid, halos wala ng tao sa paligid ng simbahan. Habang papalapit siya sa pintuan, ay napansin niyang bahagyang nakabukas ang ilaw sa loob. Nagtaka siya, dahil alam niyang tapos na ang mga gawain sa parokya noong gabing iyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng simbahan. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang liwanag mula sa altar ang nagbibigay ng ilaw sa loob ng gusali. Habang naglalakad siya papasok ay may narinig siyang mahihinang boses o tunog ng pag-ungol na para bang nasasarapan. Mula iyon sa may kumpisalan. Kaya napahinto siya sandali. Para bang may dalawang taong pabulong na nagsasalita at ungol ang naririnig niya sa loob. Sa una ay wala siyang balak makialam. Ngunit nang marinig niya ang boses ng isang babae, ay nakaramdam siya ng kakaibang kutob. Dahan-dahan siyang lumapit sa direksyon ng kumpisalan at doon niya nakita ang eksenang hindi niya kailanman inaasahan. Sa gilid ng kumpisalan ay magkadikit ang katawan ni na Jovelyn at Father Gaudencio. Hindi ito ang itsura ng dalawang taong nag-uusap lamang. Ang kanilang kilos ay malinaw na isang pagtatalik at pagtataksil. Napahinto si Dennis sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Dahil ang paring iginagalang ng buong bayan at ang asawa ng dating sundalo na si Ramil Santillan ay nahuli niyang magkapatong. Napaatras si Ramil. Ngunit hindi niya napigilang gumawa ng ingay habang umaatras siya ng isang hakbang. Doon napalingon ang dalawa sa kanya.
nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon ay alam na nilang nakita ni Dennis ang lahat. Mabilis na umalis si Jovelyn sa ibabaw ng pari. Tumayo si Father Gaudencio habang mabilis na nag-ayos ng damit si Jovelyn. Nang magsalita na nga si Dennis, "Father, alam ba ninyo ang ginagawa ninyo?" Mabigat na tanong niya. Walang agad na sumagot. Ngunit sa mukha ng pari ay makikita ang tensyon. Alam niyang hindi basta simpleng usapan lamang ang mangyayari pagkatapos ng pangyayari. Lumapit si Dennis ng ilang hakbang. "Kung malalaman ito ng mga tao sa bayan, tapos na kayo." Ang mga salitang iyon ang lalong nagpatigas sa mukha ng pari. Hindi lamang reputasyon ang nakataya sa sandaling iyon, ang kanyang posisyon bilang pari, ang tiwala ng buong komunidad, at ang buhay ng isang pamilya. Tahimik na tumingin si Father Gaudencio kay Dennis, pero sa likod ng kanyang isipin ay nabubuo na isang plano, isang desisyon na magbabago sa lahat. Isang desisyon na hindi na niya maaaring bawiin kapag nagawa na niya. Matapos ang gabing iyon ay tila nagbago ang lahat para kay Father Gaudencio. Sa unang tingin ay para bang bumalik sa normal ang mga gawain sa simbahan. Patuloy pa rin siyang nagmimisa. Patuloy pa ring lumalapit ang mga tao sa kanya upang humingi ng payo, at patuloy pa ring nagkukunwari na parang walang nangyari. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay may isang bagay na hindi na niya maalis-alis sa kanyang isip. Ang taong nakahuli sa pagtatalik nilang dalawa ni Jovelyn, si Dennis Malabanan. Alam ng pari na ang lalaking iyon ang nakakaalam ngayon ng isang lihim na kayang wasakin ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Isang salita lamang mula kay Dennis ay sapat na upang mabunyag ang kanilang relasyon ni Jovelyn sa buong bayan. Lumipas ang ilang araw na tila tahimik ang lahat. Ngunit sa loob ng isip ni Father Gaudencio ay patuloy na umiikot ang isang mabigat na tanong. Paano niya mapipigilan si Dennis? Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagpasya siyang kausapin ang lalaki. Sinabihan niya si Dennis na magkita sila sa simbahan upang pag-usapan ang nangyari noong gabing nahuli sila nito. Para kay Dennis ay tila wala namang masama sa pakikipag-usap. Sa isip niya ay dapat lamang na managot ang pari sa kanyang ginawa. Nang dumating si Dennis sa simbahan ay naroon na si Father Gaudencio na naghihintay sa kanya. Tahimik ang buong paligid. Ang simbahan ay halos wala ng tao. Lumapit si Dennis sa pari habang seryoso ang kanyang mukha. "Father, alam ninyo na hindi ko pwedeng baliwalain ang nakita ko." Hindi agad sumagot ang pari. Sa halip ay tiningnan lamang niya ang lalaki bago siya nagsalita. "Dennis, mas mabuting pag-usapan natin ito sa taas." Tumango si Dennis at sumunod sa pari patungo sa kampanaryo ng simbahan. Habang paakyat sila sa makipot na hagdan, ay wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Ang tanging maririnig lamang ay ang tunog ng kanilang mga hakbang sa lumang kahoy na hagdan. Pagdating nila sa itaas ng kampanaryo, ay huminto si Dennis sa gilid ng bakal na rehas. Mula roon ay tanaw ang malaking bahagi ng bayan. Lumapit si Father Gaudencio sa likod ng lalaki. "Dennis, kung lalabas ang bagay na ito, hindi lamang ako ang masisira." Mahina niyang sabi. "Mas lalo kayong masisira, Father," sagot ni Dennis. Sandaling natahimik ang dalawa. Hindi ninyo dapat ginawa iyon sa loob ng simbahan. Unti-unting tumigas ang mukha ng pari. Tapos ay bigla na lamang niyang itinulak si Dennis. Hindi nakakilos agad si Dennis, kaya't sa isang iglap ay nawalan siya ng balanse at nahulog mula sa mataas na kampanaryo. Ang kanyang sigaw ay saglit na umalingaw-ngaw sa madilim na gabi bago tuluyang napalitan ng isang malakas na lagapak sa ibaba. Patay na si Dennis. Ilang segundo na nakatayo lamang si Father Gaudencio sa itaas habang parang ang bigat ng kanyang paghinga sa ginawa niyang krimen. Nang tuluyan siyang bumaba ay nakita niya ang katawan ni Dennis na nakahandusay sa lupa. Wala na itong buhay. Sa takot na may makakita ay mabilis niyang hinila ang katawan papasok sa loob ng simbahan at itinago ito sa isang sulok ng basement kung saan nakatambak ang mga lumang kagamitan ng parokya. At sa isip ng pari ay tapos na ang problema. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang trahedya. Dahil pagkalipas lamang ng ilang araw
ay nagsimula ng makaramdam ng kakaibang kutob si Ramil Santillan. Napansin niyang tila may tinatago ang kanyang asawa. May mga gabing huli nang umuuwi si Jovelyn mula sa simbahan. At sa tuwing tinatanong niya ito, ay tila nagiging mailap ang sagot ng babae. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagpasya siyang sundan ang kanyang asawa. Tahimik siyang sumunod kay Jovelyn habang papunta ito sa simbahan. Nagtago siya sa loob at naghintay. At sa ilang sandali lamang ay doon niya nakita ang katotohanan. Magkalapit sina Jovelyn at Father Gaudencio. Tapos ay naghahalikan. Tumaas ang emosyon ng galit ni Ramil. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. "Anong ginagawa ninyo?" "Demonyo kang pare," sigaw ni Dennis. Nagulat ang dalawa sa kanyang presensya. Namutla si Jovelyn habang si Father Gaudencio ay agad na napaatras. "Ramil, hindi ito ang iniisip mo," nanginginig na sabi ng babae. Ngunit para kay Ramil ay malinaw na ang lahat. Lumapit siya sa pari habang nag-uumapaw ang galit sa kanyang mukha. Agad na sinunggapan ni Ramil ang pari ng suntok. Wala na nagkagulo na. Pero sa gitna ng kaguluhan ay napansin ni Father Gaudencio ang mabigat na crucifix na nakasandal malapit sa altar. Sa desperasyon ay dinampot niya iyon. At bago pa makalapit si Ramil muli sa kanya, ay buong lakas niya itong ipinukpok sa ulo ng lalaki. Natumba si Ramil sa sahig. Hindi pa nakontento ang pare. Dahil sa takot at panik, ay muli pang pinukpok ng pari ang crucifix sa katawan at sa ulo ni Ramil hanggang sa tuluyan na itong hindi gumagalaw. Naiwan si Jovelyn na nakatayo sa gilid, nanginginig sa takot habang nakatingin sa katawan ng kanyang asawa na nakahandusay sa sahig ng simbahan. At ito na nga ang mabigat na katotohanan. Sa loob lamang ng ilang araw, 2 buhay na ang nawala sa kamay ng isang pari. At ang banal na lugar na iyon ay naging saksi sa 2 karumal-dumal na krimen. Nung araw na yon na namatay nga si Ramil, ay mabilis na ang pari kay Jovelyn bago tumakbo palabas ng simbahan. Ayon din ito sa kwento ni Jovelyn. Naiwan ng babae sa loob, nag-iisa sa harap ng katawan ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon bago niya tuluyang nagawang kumuha ng telepono at tumawag ng tulong. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis sa simbahan. Kasama ng mga pulis ay ang mga taong nagulat sa balitang may nangyaring krimen sa loob ng simbahan. Isa sa mga opisyal na dumating sa lugar ay si Police Major Celina Montefalco. Pagdating niya sa loob ng simbahan ay agad niyang nakita ang katawan ni Ramil Santillan na nakahandusay sa sahig at sa gilid ay naroon si Jovelyn na tila nawalan ng lakas habang nakaupo sa isang bangko. Ngunit habang sinisiyasat ng mga pulis ang buong lugar ay may isa pang bagay na kanilang natuklasan. Sa basement ng simbahan, sa isang sulok na halos hindi ginagamit, natagpuan ang isa pang katawan. Ang katawan ni Dennis Malabanan, ang lalaking ilang araw nang nawawala sa kanilang barangay. Sa sandaling iyon ay malinaw na sa mga pulis na hindi lamang isang krimen ang nangyari sa loob ng simbahan. 2 tao ang pinatay at ang pangunahing suspek ay ang parehong tao, si Father Gaudencio Arrieta. Agad naglabas ng utos ang pulisya upang hanapin ang pari. Nagsimula ang malawakang paghahanap sa paligid ng bayan at maging sa mga kalapit na lugar. Hindi nagtagal ay may isang ulat na natanggap ang pulisya. May isang lalaking kahawig ng pari ang nakitang naglalakad patungo sa kagubatan sa labas ng bayan. Doon nagtungo ang mga pulis. Hindi nagtagal ay nakita nila ang lalaking kanilang hinahanap. Pagod na at magulo ang itsura ni Father Gaudencio habang naglalakad sa gilid ng kagubatan. Nang makita niya ang mga pulis, ay sandali siyang tumigil. Para bang alam na niya na tapos na ang lahat. Ilang segundo siyang nakatayo bago dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi na siya tumakas, hindi na siya lumaban. Tahimik siyang isinakay sa sasakyan ng pulis habang nakatingin lamang sa lupa. Makalipas ang ilang buwan ay natapos ang paglilitis sa kaso. Sa dami ng ebidensya laban sa kanya ay wala nang nagawa si Father Gaudencio upang ipagtanggol ang sarili. Siya ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang dating paring iginagalang ng buong komunidad ay tuluyang naging isang bilanggo.
Pinapatunayan lamang ng kwento at kasong ito na minsan ay hindi lahat ng imahe ng mababait na tao ay tunay. Minsan ay nagtatago lamang sila sa likod ng isang maskara at ginagamit pa ang relihiyon at ang ngalan ng Diyos upang maitago ang kanilang kademonyuhan. Kaya piliin nating mabuti ang mga taong ating pinagkakatiwalaan,